Luke chapter 2. I'd like to speak on the subject, the baby in the manger. Familiar na familiar, pero kailangan natin maintindihan ang kahulugan ng salita ng Diyos. Simulan natin ang basa, Luke chapter 2, verse 8. Simulan natin sa verse 7. All the way hanggang verse 12. Medyo mahaba. Basahin lang po natin ng malakas mga kapatid. Amen? Luke chapter 2, verse 7 to 12. Begin. At may mga pastor ng tupa sa lupain din yaon na nangasaparan na pinagpupuyatan sa gabi ang kanilang kawan. At sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong mga takot, sapagat narito dinadalang ko kayo ng mabubuting balita ng malaking kagalakan na siyang sa buong bayan. Verse 12. At ito ang sa inyo'y magiging pinakatanda, masusumpangan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin at nakaiga sa isang pasabsaban. Tayo natin magsipo. Pagpalain ng ating Ama sa Langit ang kanyang salita sa pangalan ni Kristo ang ating Diyos at tagapagligtas. The baby in the manger. Hindi po siya ay nababalot ng lampin. Wala pang EQ, wala pang pampers, lampin. Nakaiga sa, hindi sa ospital, hindi sa kutsyon, nakaiga sa pakainan ng hayop. Damo na nilagyan ng kumot para lumambot. So, the baby in the manger. Kaibang-kaiba sa ating pagkapanganak. Kaibang-kaiba sa ating kalagayan sa ngayon. The most humblest birth was seen na ipanganak ang ating Panginoon. And whenever there's a baby, sa tuwing may baby o ipinanganak, talagang kahit anong itsura niya ng malaki siya, na siya ipanganak, napakaganda niya sa mga magulang. Gandang-ganda ang kanyang mga magulang. Ang kuklit ng tingin, sobrang bango, kaya napagawa ang invento ng mga tao na ang bango kasi ng bata, kaya gusto-gustong kainin ng mga tik-tik, na hindi yun naman po totoo yun. Sobrang bango ng bata, na talagang iningatan ng Diyos sa loob na siyang buwan sa kanyang ina, and we all enjoy looking at babies. Nakakatuwang tingnan. Because they have innocent look. Walang kalam-alam. At ang mga bata ngayon, paglabas, nakadilat na. Minsan, ngumingiti na kagad. Minsan, alam na kagad yung saan titingin. Hindi na katulad ng araw na paglabas ng bata, nakapikit. Ngayon, parang sanay na sumabay lahat. So they have their innocent look as a person grows. Yung mukhang yun na innocenteng walang nalalaman ay unti-unting napapalitan ng lahat ng kaalaman, and as they grow, they learn many things na pagka hindi tayo nag-iingat ng ating mga anak, hindi natin nadala sa church, hindi natin nagabayan, ang mga batang yan ay matututong mag-absorb ng mga taga-sanglibutan. Wala nang ginawa kundi mag-tiktok, mag-sasayaw, at lahat ng salita sa social media ginagaya. Babies have mysterious look. That is when you look at those babies, yung kanilang mga munting kamay, yung kanilang mga munting paa, hindi makakalain na yung mga batang yon kung anong kahinat ng paglaki. The same ang lumaki na maging presidente, maging talented athlete, maaaring lumaki isang preacher, doktor, o konduktor. Mga batang hindi makakalain na napakaayos mong pinalaki, nakakawala siya yung kamay, front page sa dyaryo, sa lahat ng ginawang kalokohan, nakaaawat, nakahihiya. Hindi natin alam kung ano
mga tahanan. Kaya kailangan nating bantayan. Kung parang maybe baby in the manger, the baby in your home, dapat may gabay. Amen? Sa ating lahat. So, una sa, nais ko maibahagi sa inyo, first thing, na itong mga batang ito ay may mga pinalaki sa tahanang Kristiyano, may mga magulang na anak ng Diyos, maayos sa pagiging manampalataya, but they have children who've gone astray. Yung isa, apo ng pastor ng protestante, lumaking berdugo ng isang bansa ngayon. Isa naman, kabisado ang Book of Romans, ni si maliit pa, naging dahilan sa pagpatay ng maraming Hudyo. Lumaki sa church, lumaki sa Panginoon. Pero, nung nagkaedad at nakawala sa poder ng magulang, sukdulo naging pangahas at naging diablo. Some were privileged to have parents like ours, like yours, na tayo lumaking may takot sa Diyos hanggang sa tayo matanda na. Ngayon, naglilingkod. Salamat sa mga magulang natin. O salamat sa mga nag-akay sa atin. Na nauna tayo na saved, later natin mga magulang, then all of us joined in the church, nagtapat sa Panginoon. But going back to the baby in the manger, ang palad ng mga nakakita ng siya ipanganak. Mapapalad yung mga lingkod ng Diyos, yung mga pastor, yung mga bisita roon na nakita si Kristo. By the way, yung Magi, yung wise men, hindi po sa sabsaban siya nakita. Nakita niya siya sa bahay. Okay? Gusto ko lang maniwalagan yan. Tingnan natin sa verse 11. I think Matthew 2, verse 11. Nung magkita-kita po yung wise men, hindi po kings, sila po ay nasa bahay na. Tama ba? Matthew 2:11. Okay, tingnan po. Yung wise men, hindi po kings, kaya mali yung katang with three kings, sabi ng Bible, at nagsipasok sila sa bahay. Nakita nila ang sanggol. Pero ito sa English, when they were coming to the house, they saw the young child. Months lang nakaraan nang makita ng wise men si Jesus. Tingnan, they saw the young child. So wala na siya sa sabsaban. They were in the house. Tingnan, stay mo English yan. Nakita niyo yung young child, si Jesus, and his mother. Ano ginawa ng mga wise men? They fell down and, ano sabi ng Bible? Worship Him. Hey, listen church. Ang dapat sinasamba hindi si her, kundi si Him. Ang dapat sambihin si Kristo. Yung wise men, they worship Him. Si Jesus. Kaya if you are worshiping Jesus, you are like a wise man. Hindi po si Maria sinamba dyan. Ang sinamba ay si Kristo. At sila nabigyan mga regalo. Later, explain ko sa inyo. But again, itong baby in the manger has a distinctive birth. Unique, kakaiba. At lahat ng mga tao, tulad na tayo mga ngayon, may kanya-kanya tayong kaibahan ng panganak. Iba sa atin pinanak sa tricycle. Iba sa taxi, hindi na umabot. Iba, sa CR ay pinanganak kasi doon inabot. So, bagamat doon ng iba-ibang karanasan, it was not unique. Iba ay pinanganak, walang doktor. Di ba? Iba pagkapanganak, tinapon lang. Bakit unique, distinct ang pagkapanganak kay Kristo? You know why? Because He was born by a virgin. Lahat po ng nanay na nanganak o lahat ng batang ipinanganak, tayo, ipinanganak. Hindi po birhen ang nanay natin. Nung binuo tayo ng magulang natin, hindi na siya birhen, of course. Okay? Pero kaya, distinct and unique ang birth ni Kristo because He was born by a virgin. Si Maria po ay birhen, walang nakasiping na lalaki, malinis, walang bahid dungis, yet the Holy Spirit overshadowed her, at yung Holy Spirit ay naging sanggol. So kaya unique ang kapanganakan ni Kristo, sapagat siyang Diyos ay ipinanganak na isang birhen. And by the way, nagkaroon pa ng anak na ba si Maria after na si Kristo. So hindi po si Kristo si Maria hindi po natiling immaculate. Hindi siya natiling birhen. Then nanganak pa siya ng ibang kapatid ni Kristo sa laman. Iba naging alagad, iba winalangya si Kristo. Sinalbahe siya. Hindi siya paniniwalaan. Okay? So, His birth was distinct. Kaya po,
si Mary ay lalaban sa contest kumbaga nung araw, kung anong klase kapanganakan meron ang tao, ang mananalo, sigurado siya. Because he was born by a virgin. Iba ipinanganak sa elevator, iba sa airplane ipinanganak. Iba ipinanganak doon sa tulay. Iba sa palengke. So, ang kaiba niya, because he was born by a virgin. Yun po sa Luke 1:27. Luke 1:27. Okay, basa. Sa English, ito yung sabi ng Bible. A virgin espoused to a man whose name was Joseph. So siya po ay virgin. Okay, Tagalog natin basahin. Isang dalagang mag-aasawa sa isang lalaki na kanyang pangalan Jose mula sa... At ang pangalan ng dalaga ay Maria. Okay? Isa pa, Matthew chapter 1. Simulan sa verse 18. And the virgin's name was Mary. Virgin po siya. Basa, pagkapanganak na kay Kristo ay ganito. Nang si Maria na kanyang ina ay mag-asawa kay Jose, bago sila magsama, nasupang siya nagdadalang tao. Yan niya, bago pa sila nagsama, although pinagkasundo na sila, pero bago sila nagsama, bago pa sila magkaroon ng pagsiping, sila po ay, si Maria po ay nasupang nagdadalang tao. Okay? Hindi po siya nagkaroon ng karelasyon, siya po ay malinis. Verse 19. At si Jose na kanyang asawa, palabas si matuwid na lalaki, ayaw ihayag. Kasi masama po malaman ni kay buntis na wala ka pang asawa. Babutuin ka, papatay ka sa magitan ng bato. Ayaw niya mahayag ang kanyang kapurihan, lihiwalay niya sana ng lihim. Tahimik na lang hihiwalayan kasi hindi niya unawaan. Ba't ka buntis? Wala naman nangyayari sa atin. Sumunod. Basa. Datapuat. Basa church. Sa anghel ng Panginoon nagpakita sa kanya sa panaginip. Jose, anak ni David, huwag kang mangamba sa pagtanggap kay Maria ni asawa, sapagkat ang kanyang ay sa Espiritu Santo. Pininiwanag ng Holy Spirit sa kanya. Then verse 21. At siya manganak na isang lalaki, ang pangalan tatawag sa kanya Jesus, sapagkat inilig siya ang buong bayan. So those who were privileged to look at baby Jesus, they were looking at the child born into this life na walang katulad, walang kapara. Bago pa siya panganak, again, Mary and Joseph, although may relasyon na sila, betrothed, wala pa silang ugnayang mag-asawa. Kaya po distinct ang kanyang kapanganakan. So, his birth was distinct. Pangalawang bagay, the baby was deity. Ang batang yan ay Diyos. Okay, Matthew 2:11. Matthew 2:11. Basahin natin muli. Okay, begin. At tignan niyo, ginto, kamangyan, mira. Hindi po ito nasingit lang na salita. Binigyan din dito ng Bible yung regalo na ibinigay nila kay Kristo. Ito po yung tunay na kahulugan ng Kapaskuhan. Yung wise men, hindi po kings, nakita si Jesus sa bahay, hindi sa sabsaban, at nabigay sila ng regalo. Ano yung regalo? Ginto. Okay? Sumunod, kamangyan, mira. You know, bakit sila nabigay ng ginto? Sapagkat ang paniwala nila, they really believe that God speaks, the gold speaks of sovereign dominion. Kaya sila nagbigay ng ginto. Sapagkat naniwala sila na itong pinanganak nito ay hari ng mga hari. Panginoon ng Panginoon speaks of his sovereign dominion. He was born king. Pangalawa, frankincense. Yung kamangyan. They gave this frankincense because hindi lang yung sovereign dominion, sinless deity. Na ipinanganak na ito, hindi lang hari, Diyos. Amen? Na siyang Diyos ipinanganak para tubusin tayo sa ating mga kasalanan. At yung Diyos na ay mamamatay sa Kalbaryo. Ginagamit po yan. Okay? And then, sumunod, ano yung bibigay sila ng mira? Of course, that he will have a sacrificial death. Na itong pinanganak na hari at Diyos na nagkatawang tao ay mamamatay sa Kalbaryo. Kaya
Biblia tumubo sa atin. Kaya hindi maintindihan ng mga maling aral yan, na mga maniwala kay Kristo bilang Diyos, na hanggang ngayon, lapastang ang kabi-kabi na ginagawa na nila sa Panginoon. They would not celebrate Christmas. Pati mga hypocrite na mga Kristiyano, they would not celebrate Christmas. You know why? Because they would not be convinced. Ang pinangarap nito ay Almighty God. Si Kristo po ang Almighty God. Revelation 1:8. Revelation 1:8. Yung John 1:14, nagkatawan tao yung verbo, at yung Diyos na ito ay makapangyarihan sa lahat. Tignan niyo basa. Begin. Ako ang Alpha, Omega. At sa dating, the Almighty, sabi ng Bible sa English. Si Kristo is the Almighty God. John 1:1, nagpasimula siya ang verbo, at ang verbo is sa Diyos, at ang verbo ay Diyos. Amen? At nagkatawang tao ang verbo, sabi sa verse 14. Tignan niyo, ang liwanag, hindi maintindihan yan ng mga maling aral. Iglesia, saksi, mga maling aral na kabakadla, they would hate that verse. Ayaw nila yan. Sabi ko, pakialam ko ayaw ninyo, nasa Biblia yan eh. Kung wala yan, magkakasama tayo. Pero yan ay nasa Bible. Nagkatawang tao ang verbo. Yung Diyos ay nagkatawang tao. Talagang maling aral lang ang ayaw maniwala dyan. I will say without apology, those who won't believe na si Kristo Diyos, they will die and go to hell. Pag hindi silang pagtayan si Kristo bilang Diyos, sila mamamatay at pupunta sa impyerno. That's the biggest mistake na magagawa nila. Ang pinakamatinding kasalanan, mga kapatid, hindi po yung pagpatay, pag-rape, pagnanakaw, lahat ng kasamang iniisip nyo, hindi po yun ang pinakamatinding kasalanan. O lahat yun, bunga yan na pagiging makasalanan natin. Ano nyo kung ano pinakamatinding kasalanan? Ha? Basa, John 3:36. Matinding kasalanan na magdadala sa impyerno, John 3:36. Basa. Ang sablay pa nga yung Tagalog eh, sa English. He that believeth not shall not see life, but the wrath of God. Ang pinakamatinding kasalanan na gagawin ng tao hanggang sa dulo ng hininga niya na hindi niya pagsisisi. Kung hindi siya magsisisi, yung hindi ka sumampalataya. Pag hindi kinilala si Kristo bilang Diyos, yan na po ang direksyon patungo sa walang tigil na impyerno. E yan napakaraming tao napapaloko sa mga maling reliyon. Mga kapatid, si Kristo po ay Diyos na nagkatawang tao. Pag di paniniwalaan yan, diretso sa impyerno yung mga yan pag hindi namatay. Hindi pa papasukin ng Diyos sa langit ang mga tao ayaw sa Kanya. Matthew 1:23. Ano sabi ng Bible? Luke 1:23. Okay, basa. Lakas. Nang naganap ng mga araw. No, Matthew 1:23, rather. Matthew 1:23. Tingnan po verse na ito. Okay, basa. Narito ang lalaki magdadala ng tao, mga anak ay sa lalaki, ang pangalan tatawag niya sa kanya ay Emmanuel. Ano ibig sabihin ng Emmanuel? Sumasa atin ng Diyos. Mga kapatid, sumasa atin ng Diyos. Kasama natin ng Diyos. Kasi nang ipanganak si Kristo, kasama niyo Diyos. Isa pa, Colossians 2:9. Colossians 2:9. Suppose you are looking at the person. Baby, lumaki siya, about 5'10", 5'6", maayos, matikas, black hair, dark skin, 160 pounds. At ang sabi ng Bible, kanya basa, sapagkat sa kanya nananahan ang buong kapuspusan, marka niyo sa Bible niyo, ang pagka-Diyos ayon sa laman, nananahan sa kanya ang kapuspusan ng pagka-Diyos. Si Kristo po, pag nakikita ng tao, nakikita nila yung Diyos sa laman. Sapagkat yun ang nangyari. Dwelleth in Him the fullness of Godhead bodily. Nananahan sa kanya ang kapuspusan ng pagka-Diyos. Kailangan paniwalaan yan. His birth was distinct. This babe was deity. Ang bata ito ay Diyos. Amen? Siya manilikha. Siya ang creator. Kung wala siya, wala tayo lahat. Nasa John 1:3 po yan. Siya nagkatawang tao, nagpakumbaba po siya.
Philippians chapter 2, verse 7 and 8. Philippians 2, 7 and 8, and I'll close. Ano sabi ng Bible? Kundi pagkos sinibad niya ito. Sa 6 muna tayo kay Diyos. Verse 6. Siya, pagkamat nasaan yung Diyos, hindi inari ang pagkapantay niya sa Diyos, kasi nasa tao siya, hindi niya inari yung pagkapantay niya sa Diyos. Ano sabi sa verse 7? Hinubad niya. Hindi niya ginamit yung kapangyarihan niya. He emptied himself of no reputation. Ano sabi ng Bible sumunod? Nakitulad sa tao. Di ba? Nakitulad sa tao na kanyang alipin. Next, 8. Nasupungan sa inyong tao, nagpakababa. Nagpakababa siya. Si Kristo nagpakababa. Nung siya nagkataon tao, hindi niya ginamit ang kanyang buong kapangyarihan bilang Diyos. Hindi niyang patayin siya ng tao dahil tinutubos siya tayo sa ating kasalanan. Number 3, not only his birth was distinct, this babe was deity. Number 3, this babe is the deliverer. Siya ang tagapagligtas. Siya ang ating tagapagligtas. Okay? Sabi ng Bible sa Matthew 1:22 hanggang 23, dito mabasahin. Ang pangalan niya Jesus, for he shall save his people from their sin. Years ago, may isang tao raw ang nakakaroon ng time dumalaw sa showroom ng Kennedy Space Center sa Florida. Ito po ay lugar ng mga sasakyan na naglakbay sa labas ng mundo, sa outer space. And then this guy was happy to see the space shuttle. Mangha-mangha siya na itong space shuttle na ito ay hindi niya maubos sa isip. Itong nakikita niya ito ay naglakbay sa labas ng planeta. Naglakbay sa labas ng mundo. Into the space. And this same object na naglakbay, bumalik. Mangha-mangha siya. Hindi niya akalain. Sabi niya, that he was seeing something na hindi nakita na kanyang mga ninuno. Kakaiba. Kung napunta kayo sa ibang bansa, iba ang pakiramdam. O tumutugtog pa na kayo sa aeroplano, kung first time na kayo, iba feeling. But that same body babalik sa atin. Pero sabi niya, nakakamangha na makita itong bagay na ito na lumabas sa bansa, ang mundo, at bumalik na hindi nakita na aking mga ninuno. Mga kapatid, buti na lang tayo. Hindi man nakita natin si Kristo, pero tayo mas palad sa kanila dahil sumampalataya tayo sa Kanya. Nakita na si Kristo, yes, pero hindi na sinampalataya na marami sa kanila. Pero tayo na makita natin siya na ang layunin ng magkatawang tao na barat ng laman for the purpose of dying for our sin, tayo sumampalataya. At sabi ng Bible sa John 20:28, tingnan mo na sabi ng Bible. John 20:28 and 29. Okay, basa, mga kapatid. Sabi ng Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Ang tinutukoy niya dyan si Kristo. Verse 29. Ano sabi na Jesus sa kanya? You see, nakita mo ako, sumampalataya ka. Pero mapalad yung hindi nakakita at di sumampalataya. Hindi nyo siya nakita ng personal, si Kristo, pero sumampalataya kayo. Tayo yun. Mas mapalad tayo kay Tomas. Si Tomas, sinabi niya, na makita si Jesus, Panginoon ko, Diyos ko. Hindi niya sinuway. Hindi niya pinagalitan. Sapagkat si Kristo ay Diyos at Panginoon. Pero mas mapalad tayo sa Kanya. Salamat sa Panginoong Diyos, yung ating sinasambang Kristo na ayaw kailangan ng maraming kulto ay siyang tagapagligtas na naman nila kung sila magsisisi ng kasalanan. The reason why we have Christmas is because of that baby in the manger. Tayo natin tumayo. I have no video to show. Ito siyang kumamayang hapon. But as we come to God ngayong umaga, sana po matutunan natin mag-celebrate ng Pasko na may tamang pananaw.